Okay, tayo ay Ama namin Diyos na nasa langit, pinupuri ka namin ato sa pusong pinasalamatan sa araw nito, sa biyaya ng buhay at kalakasan. Amin dalangin na kami samahan sa aming pag-broadcast upang ang iyong salita ay patuloy na lumaganap at patuloy na magbigay ng encouragement sa mga makikinig. Dalangin namin, Lord, ng inyong pagkilos sa aming buhay ay lubos sa aming maranasan. At aangkin namin ng tagumpay at ang lahat ng ito ay po sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. So magandang umaga po sa lahat ng aabutin ng tinig nito. Ako po si Brother Nimes Sanchez na handa pong magpagamit sa Panginoon upang sa oras na ito makita po natin ang kadakilaan at maranasan po natin ang kabutihan ng Diyos. At siyempre, bago po tayo mag-umpisa sa ating paksa, tayo po muna ay bumasa ng ating pag-aaralan upang ating po makita ang tunay na layunin ng Diyos sa ating buhay. At kung mayroon po kayong mga Biblia na gusto nyo malaman, buksan po natin sa 2 Corinthians chapter 8, verse po ay 13 hanggang 15. Hindi sa ibig kong magana ng iba at mabigat na naman kayo. Masagana naman kayo ngayon, marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y na nagmanagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipo ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipo ng konti ay hindi naman kinulang. Ito po ang salita ng Panginoong Hesus. At siyempre po, sa ating pong pagtatalakay. So, maganda po na tingnan po natin kung ano ang talagang nilalaman ng ating pong pag-aaralan. Kasi sinabi po ni Pablo sa mga taga-Korinto kung bakit nagawa niyang sabi sapagkat minsan nagkakanya-kanya po ang tao ng kanyang kampanin. So dito po sa ating pong paksang pag-aaralan ngayon, ano kaya ang magandang bagay na nais ng Diyos na tayo ay magtulungan sa isa't isa? Kasi sabi ng ating binasa, ang naghasik ng marami, hindi naman lumabis at ang naghasik naman ng konti, hindi naman kinulang. So para po sa aking pagkaintindi rito, gawin po natin na ang ating pong hanapin ay yung bagay na makakatulong po sa atin. At ano ba ang mga bagay na makakatulong po sa atin? Una po sa lahat, ano ba ang kahulugan ng buhay sa ngayon? Kasi maraming tao ang hindi po nakakaalam ng talagang kanyang tunay na buhay. Ang marami nananangan po sa kanilang mga kagustuhan at ang iba naman ay nananangan po sa kaalaman, sa mga pera, sa mga naipundar, at parang yun na lang po yung kanilang nagiging sandigan sa buhay. So para po sa akin, para po maintindihan po natin mabuti kung ano po yung kahulugan ng buhay ngayon, ang unang bagay po na nais ko pong i-share sa inyo is sowing the good seed. Yung pong pagtatanim ng mabuti ng bini. Sapagkat kung ano raw po itananim natin, yun po ang ating aanihin. Kung nagtanim ka ng masama, masama rin po yung ating aanihin. Pero kung nagtanim po tayo ng kabutihan, gagantihan po ng kabutihan ng ating ginagawang yan. So, paano po tayo makapagtatanim ng mabuting bini?
Hindi ho madali sa panahon ngayon dahil tumutulong ka na, nagbibigay ka na, pero parang yung ginagawa mo ay hindi sapat doon sa ating tinutulungan. So para makagawa po tayo, sowing the good seed is by doing good to others. Paano ba yung paggawa ng mabuti sa ating kapwa? Yung bang sila ay ating sasamahan sa lahat ng panahon? Sila ba ay ating tutulungan sa kanilang ginagawa? O sila ay ating ipapanalangin para yung mabubuting gawa ay mapanatili sa isang tao? For example, si Pablo po na siya po ay hindi pa nako-convert sa Panginoong Hesus. Ang ginagawa po ni Pablo ay tinutulik sa iyong mga gawain. Ayaw po ni Pablo na merong ibang nangangaral. Kaya, bawat nangangaral po ay kanya pong pinipigil at pinihinto. Kaya po nakagawa si Pablo ng mabuting bagay sa kanyang kapwa nang ma-encounter po niya ang Panginoong Hesus. Sa Damascus, na siya po ay naglalakbay doon. Alam niyo po ano nangyari kay Pablo noong time na yun. Siya po ay nabulag. At nang mabulag po siya, mayroon po tinig na nagsabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Namadinig po ni Saulo o Pablo yung salitang iyon. Ang tanong niya, sino po kayo, Panginoon? So nang makapagsalita po siya ng Panginoon, na-realize po niya na ang kanyang kausap ay si Jesus. So nang time na yon, yung pong kanyang pananaw sa buhay, yung kanyang mga ginagawa, ay napunta sa paggawas ng mabuti. At sa lahat po ng mga disipulo ng Panginoon, si Pablo po ang maraming lugar na puntahan. Siya rin po yung maraming panganib na naganap sa kanyang buhay. Kaya po, by doing good things, good to others, iyan po ang isang magandang bagay na ating ginagawa. Yan ang isang magandang bagay na dapat natin sinasa-isip. Kasi pag magandang bagay yung inasa-isip mo at ginagawa mo, maraming taong matutuwa at maraming taong matututo sa mga gawain sa lahat ng oras. Kaya by doing good to other, yan po ang isa sa sowing the good seed. At yan ang talaga naman ang magandang gawin upang mawala man tayo sa mundong ito, meron tayong aanihin. So another thing na sowing the good seed is by kind acceptance to other. Yung pang pagtanggap mo ng may kabutihang kalooban mo, yan ang isang bagay na magandang halimbawa para nagtatanim ka ng mabuting benih, yung pagtanggap mo is welcome. Dalawang kamay ang pagtanggap. Kasi may tumatanggap sa isang tao, sa mga tao na pakitang tao lamang. May tumatanggap na napipilitan lamang. Ay may tumatanggap na dahil lamang sa dahil lamang sa nais niya mapagbigyan. Pero ang tunay na pagtanggap po, yung wala kang ibang iniisip kundi mabigyan mo ng kasiyahan, mabigyan mo ng katuparan, at mabigyan mo ng kagalakan yung taong lumalapit sa iyo. So maraming bagay sa mundong ito na akala natin ang pagtumanggap ka ng isang bagay tapos hindi po. The more ang pagtanggap mo bukas sa iyong kalooban, may gaganti sa iyo na higit sa iyong ginagawa sa iyong kapwa. At alam niyo kung sino po yun. Yun po yung Panginoong Hesus na siyang makasama, nagbibigay sa atin
ng kagandahan ng ating kalooban. So another thing na sowing the good seeds is by believing the good to others. May mga tao po na bisan pagkilala natin at alam natin ang kanyang paglaki, hindi tayo naniniwala. Like for example, nang si Jesus po ay magkaroon ng isip at siya po ay nangangaral sa kanyang bayan, alam po, hindi po siya mapaniwalaan ng kanyang mga kababayan. Bakit po? Kasi kilala po siya ng mga taga-ron. Alam ng taga-ron sa kanila ang kanyang pagkatao. At ang tao po din ay pamilyar. Dahil doon po siya lumaki, agtataka sila na makita lang si Jesus ay nangangaral. Hindi sila makapaniwala na ganun ang inabot kasi alam niyo po kung bakit. Kasi po si Jesus ay pagkaalam nila is anak po ng karpintero. Kaya hindi nila mapaniwalaan na si Jesus ay nagiging ganon sa kanyang paglaki. Kaya naman, pag pinaniwalaan po natin ang isang bagay na galing sa Panginoon at tayo po ay nagtiwala sa Kanya, magugulat po kayo. May mga bagay na hindi natin inaasahan pero nagaganap at nangyayari sa buhay. Yan nga po sa bagay na ito, sa paniniwala ko po, itong ating yung ginagawa is hindi lang para makapagpapahinga, kundi para ano pa talaga ang tunay na kahulugan ng buhay natin sa araw-araw at ano talaga ang seryosong bagay na dapat ginagawa po natin sa ating buhay. So ngayon po, dahil ang kahulugan po ng buhay is, una is sowing the good seed. Pangalawa po na the meaning of life is using the right measure. Ano po ba yung tamang sukatan na hinahanap ng Diyos sa atin? Ano ba ang tamang sukat na kailangan nating matutunan lalo po sa ganitong pagkakataon at sa ganitong mga sitwasyon? Ang alam ko po kung ano yung ginagamit ng sukatan, yun din ang gagamitin ng Diyos para sa iyo. Kung mandaraya ka, hindi mo madadaya ang Panginoon. Pero kung tamang sukatan ang iyong gagamitin, naniniwala po ako na ang sukatang gagamitin natin ay galing sa Panginoon ay magbibigay ng tama at wastong pamamaraan para po sa ating ginagawa sa araw-araw. So ano po ba ang tamang sukatan o right measure na dapat po natin matutunan? Una po, para hindi po tayo magkamali at hindi tayo mapulaan, una po, using the right measure is stop judging everyone. Huwag po tayong basta hahatol na hindi po natin alam ang tunay na nangyayari. Huwag po tayo magsasalita na hindi natin talaga alam kung ano talaga yung nagiging dahilan. Kasi pag nagsalita po tayo ng hindi tama, hinahatulan po natin ang isang tao sa kanya pong ginagawa. Kaya para po magamit po natin ang tamang sukatan, alam po natin kung ano po talaga yung mga kadahilanan. For example, nagkamali po yung isang tao, hindi natin alam ang kanyang nangyayari. Dahil kilala natin ng tao yun, ang gagawin kagad ng isang tao ay
magsasalita na hindi tama. Pero yung kanya pong ginawa na hindi naman niya alam, yun ang nagdadala sa atin para tayo po ay mapahamak. Yeah. Stop judging everyone. Huwag po tayo basta hahatol o magsasalita ng isang bagay na hindi po natin alam. Kasi ilalagay po natin sa isang kalalagayan ng ating sarili na baka tayo po ay mapahamak naman. So, using the right measure is stop judging everyone. Kung sino man yan, o ano man yan, huwag po tayo magsalita, kundi tumahimik tayo at alamin natin kung ano talaga yung pangyayari na gaganap sa buhay. So, pangalawang bagay po para tayo po ay using the right measure, stop prejudicing the brethren. Huwag ka basta magbibintang. Huwag ka basta magkasalita ng hindi natin alam ang tunay na dahilan. Lalo sa kapatid mo na nagkaroon ng pagkakamali at mayroon nagawang hindi tama. Kadalasan kasi ang nangyayari is nagbibintang tayo, nagsasalita tayo na hindi natin alam kung ano talaga ang tunay na dahilan. Nagsasalita tayo dahil hindi natin talaga alam kung ano yung nangyari. Yan para maiwasan po at magamit natin ang tamang sukatan niyan, huwag po tayo basta magbibitaw ng mga salitang hindi po natin tunay na alam ang talagang naganap at nangyari. So, ang maganda po, ulitin ko is tayo po ay tumahimik, tayo po ay magnilay, at alamin natin kung tama yung ating sinasabi o binibitawang salita. Para po magamit ng tamang sukatan is stop prejudicing the brethren. Another thing na using the right measure po is stop finding fault of everyone. Stop finding fault of everyone. Huwag daw po nating hanapan ng butas ang bawat isa. Huwag natin sirain ang pagkatao ng bawat isa. So para tayo po hindi magkamali at magamit lang po yung tamang sukatan na iyan, huwag nating bigyan ng puwang ang nagawang pagkukulang o pagkakamali. Kasi kadalasan yan po nagiging ugat para sa isang tao ay hindi po natin makasundo. For example po, sa buhay po natin o sa amin, kapag lagi po tayo naghahanap ng mali sa isang ating kapwa, para po sinasabi natin tayo ay perfect. Pag tayo po ay naghahanap ng bagay na akala natin ay wala tayong pagkukulang, iniisip natin na tayo ay walang pagkukulang. So kaya po ang nangyayari, sa halip na magkasundo, magkaisa at magtulungan, ang hinahanap po ng tao yung pagkukulang at pagkakamali ng kanyang kapwa. So mapapansin po natin, sa takbo po ng mundong ating ginagalawan, yan po ang number 1 na talagang hinahanap ng tao yung pagkakamali ng kanyang kapwa. So kung mapapansin nyo po, sa Biblia, napakarami po magandang ginawa sa buhay, pero ano po ang isinusukli?
example, si Joseph the Dreamer. Si Joseph the Dreamer po, na siya po ay kasama ng kanyang mga kapatid. Alam niyo ba ang ginawa ng kanyang mga kapatid? Dahil sa inggit nila kay Joseph, pinagbintangan nila si Joseph na hindi nakikisama sa kanila kasi pag nagkukwento si Joseph ay laging siya ang bida. Dahil siya po yung anak niya sa kanyang asawa, hindi po doon sa kay Raquel, siya po yung tunay kaya siya napamahal. At nang napamahal po siya, hinanapan na ngayon ng mali ng kanyang mga kapatid si Joseph. So, para mawala po sa landas nila si Joseph po ay pinagbili ng kanyang mga kapatid. At para palabasing namatay si Joseph, ginawa po ng mga kapatid, nagsinungaling sila kay Jacob. Yan ang sila po dumating sa kanilang tatay at ang sabi ng mga magkapatid nito, nakita nila si Joseph na duguan at patay na dahil sa sinila ng hayop. Pero totoo po, sa inggit po nila, ibininta nila si Joseph para ito po ay mapaniwala ang tatay niya na si Joseph ay namatay. Pero alam niyo po, ang lahat po ng bagay, kapag Diyos po ang kumilos, may maganda po siyang plano. Kaya na si Joseph po ay mapagbili sa Paraon at nakarating po sa Ehipto. Alam po ba niyo kung anong naging buhay ni Joseph doon? Naging maganda po. Kaya lang po, nagkaroon din po siya ng struggle doon. Dahil nung nandun na po si Joseph sa piling ng Paraon, may asawa ni Potiphar ay inakit si Joseph. Para palabasin na may masamang ginawa ito si Joseph, yung pong asawa ni Potiphar ang gumawa ng paraan at nakulong po si Joseph. At na siya makulong, yung kanyang buhay po ay hindi naman napawala si Jesus, kundi sige pa rin po. Yan. Para maganda po yung takbo ng buhay, ginamit po ni Joseph yung tamang sukatan. Kahit na mali po yung ginawa sa kanya, hindi po siya nagsalita. Hindi po siya sinisi ang iba, kundi ginapanampolo niya at ginawa niya lang yung tama na gusto ng Diyos para sa kanya. At nagawin po naman ng Joseph ang kanyang tungkulin. Alam nangyari po, ginawa pong gobernador ng Paraon si Joseph at siya po ang namahala sa buong Ehipto nang magkaroon po ng tagutom sa lugar na iyon. Kaya, stop finding fault to everyone. Sapagkat pag naghanap ka ng mali sa iyong kapwa, hinahanap ko ng mali ng iyong sarili. Yeah, using the right measure. Amin po. So, pangatlo pong bagay, mga kapatid, na the meaning of life, kahulugan ng buhay natin sa ngayon, is giving the love of God. Bakit pagmamahal ng Diyos? Kasi ang tao ay may hangganan ang pag-ibig ng tao. Ang tao, limitado ang kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa. Pero pang binigay mo ang pagmamahal ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos ay walang sukatan, walang hangganan, at forever ang kanyang pag-ibig.
Hindi niya tinitingnan ang mali. Hindi siya naghahanap ng kulang. Ang ginagawa ng Diyos ay binibigyan niya ang tunay na pagmamahal upang ipadama ito sa kanyang kapwa. Yan nga, giving the love of God para makita po natin kung tayo ay nagmamahal sa Panginoon at mahalin din natin ang ating kapwa is ano pong mga bagay ang dapat po nating matutunan. Anong bagay ang dapat nating na makita sa buhay po natin? Lalo po tayo ngayong nalalapit na sa Panginoon at talaga naman na ang ating pong panahon ay para bang unti-unti na pong nawawala ang pagmamahal. Mas mahal pa po ng tao ang sanlibutan kaysa mahalin ng Diyos. So kaya po, the meaning of life natin ngayon is giving the love of God. Number 1 is share your blessing. Pag sinabi pong share your blessing, ano bang blessing yan? Yan ba ay material? Yan ba ay pinansyal? O yan ba ay spiritual? Kung titingnan po natin ang pag-aaral, karaniwan po binibigay ng tao kapag sinabing blessing is material. Kasi akala ng tao pagka nabigyan mo ng mga material na bagay ang isang tao, sapat na yung para magmahal ka, kamahal ka ng Diyos. Hindi po. Ang tunay na share po o share ng pagpapala ay mismo sarili mo ang ialin mo para sa Kanya. Kung titingnan po natin ng ang Diyos po ang magmahal sa atin, hindi po yung material ang Kanyang binigay. Ang ibinigay po ng Diyos sa atin, ang mag-share po sa atin ng blessing, ay mismo Kanyang buhay. Hindi po niya tinignan kung anong buhay meron siya, kundi ang mahalaga. Yung na-share niya para sa atin ay sapat na upang ikaw at ako ay patuloy na makaranas ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos araw-araw. Kasi pag ang isinir mo ay ang Panginoong Jesus, isa po yung napakalaking blessing para sa atin. Kapag ang isinir mo ay salita ng Diyos, napakalaki pong pagpapala yan sa buhay ng tao. Kasi bakit po? Kasi po yung salita po ng Diyos, yan po ang nagbabago at nagdadala ng ating mga kaisipan para maunawaan po natin kung ano po yung talagang dahilan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya nga po sabi ng John 3:16, for God so loved the world, He gave. Sinong ibinigay? Sinong na-share? Ulitin ko po, hindi po material, hindi rin financial, kundi mismong buhay po ng Diyos ang ibinigay na i-share para sa atin. Hindi po niya tinignan ang kanyang kawalan, ang kanya pong ginawa is ibinigay ang pinaka-the best na magagawa niya para po sa ating lahat. Kaya po pag nag-share ang Panginoon, wala pong limit. Pag humingi tayo, ibinibigay po ng Diyos. Pag may sakit tayo, pinagagaling tayo ng Diyos. Pag may umapi sa atin, proteksyon natin ng Diyos. Pag may napukunan sa atin, supplyan natin ng Diyos.
Kaya po, pag nag-share ka ng blessing, hindi papayag ang Diyos, hindi ka pagpalain. Sabi nga po ng Matthew 10, verse 42, isang basong malamig na tubig lang ang ibigay mo sa likod. Pagpapalain ka. Naalala po ba niyo yung babaeng balo na siya po ay puntahan ni Propeta Elias? Na sabi po ng Panginoon, Elias, dito ka muna at may magdadala siya ng pagkain dito. Dahil panahon po ng tagtuyot, dahil ang tubig po ay hindi na mas bibihira ng makita. So may tubig po si Propeta Elias at alam niyo pa kung sino po nagdadala ng pagkain sa kanya. Isa pong uwang. Araw, gabi, dinadala siya upang makakain. Kung pag-aaralan po natin ang uwak, ang uwak po ay marami. Kung may pagkain po siya, hindi siya namimigay. Pero ng time na yun po, ginamit po ng Panginoon ng uwak upang si Propeta Elias po ay makakain at makainom ng tubig. So nang dumating po ang wala na talagang tubig, sabi po ng Panginoon, Elias, punta ka sa Sarepta, doon may babaeng balong mata makikita ka ron. So ang babaeng balong pong ito, nandan na po ni Propeta Elias, ay namumulot po ng kapanggatong. So pagkakita po ni Elias sa babaeng balong, ang sabi po ni Propeta Elias, pwede ba akong makiinom? So nang matinig po ng babaeng balong ang sinabi ng propeta, agad siyang tumayo at kukuha na sana ng tubig upang ipainom sa propeta. Ngunit sabi ng propeta, at ipaghanda mo ako ng kunting makakain. So nang matinig po ng babaeng balo ang sinabi ng propeta, sabi ng babaeng balo, ito nga pong aking ginagawa ay namumulot ng panggatong dahil baka ito na lang po ang aming huling hapunan ng aking anak. So sa madalit sabi po, last na yung kanilang pagkain na yun. Alam niyo po maganda sa babaeng balo, nang madinig po yung ipaganda siya na makakain at sinabi niya ang dahilan, pinagluto pa rin po ng babaeng balo si Propeta Elias. Nang maluto po, kumain ang propeta at habang siya kumakain, alam po ba niya ang sabi ng propeta? Magluto ka ng para sa inyo. Ikaw po na last na yung niluto mo, magluluto ka ba ng pagkain ninyo? Dahil tinaktak mo na, dahil wala na, siyempre hindi po. Pero dahil sinabi ng propeta na magluto ka, alam niyo po ang ginawa ng babaeng balo. Lumabas po siya ng kusina at nang lumabas po siya, nakita po niyang yung lalagyan ng harina at lalagyan ng oil, umaapaw, siksik, liglig, ang biyaya po. Kapagkat nasumunod po siya, yung hindi nagawa po ng tao,
nagawa po ng Diyos para ang pagpapala ay dumating po sa mga nangangailangan. So, share your blessing. Yung babae-balo po, last na po talaga yun. Huling-huli na nilang hapunan. Pero nagawa po i-share ng babae-balo ang kanilang huling hapunan. So another thing na giving the love of God is sacrifice for other. Pag sinabi pong sacrifice for other, kakalimutan mo yung sarili mo. Hindi mo titinang kung sino o ano ka doon sa iyong ginagawa. Kapag nagsakripisyo ka, ibigay mo na yung pinaka-the best na sakripisyo para sa Panginoon. Or example, na magsakripisyo po ang Panginoon, hindi po yan para sa Kanya, kundi para po sa atin. Naaalala ko pa niyo na siya po ay nananalangin sa Garden of Gethsemane. Kasama po niyang mga alagad. Habang sila po'y nandun sa Garden of Gethsemane at kasama mga alagad, ang Panginoong Hesus po ay tumutulungan na sila kasi nabisyon po niya yung nangyayari at magaganap sa kanyang buhay. Kaya nang madali po nang makita po ng Panginoon mga alagad na natutulog, ang sabi niya, di ba kayo makapag-sakripisyo man ng isang oras man lang? Yun din po ang tanong sa atin. Handa ka pang magsakripisyo para sa iba? Kadalasan po, ang sakripisyo po ay hindi lang po sa pagkain, kundi sa pagtulong at pagkawang gawa sa mga nangangailangan. So kapag tayo pinagsakripisyo sa mga nangangailangan, napakalaki po ng ating matatanggap sapagkat ginagamit natin yung pagmamahal na bigay ng Diyos sa atin. Kaya kapag tayo pinagkasakripisyo para sa kapwa, naaalala po natin ang ginawa ng Diyos para po sa ating mga kasalanan. At panghuli po, na giving the love of God is submit one another. Isuko po natin ang ating sarili para mamahal natin ang taong ayaw nating mamahal. Yan ang utos ng Panginoon eh. Love your enemies. Mahalin natin ang ating mga kaaway. Isuko na natin yung mga pride na yan. Kalimutan na natin ang ating mga pasariling kapakanan. At sumuko tayo sa Panginoon. Submit natin ang ating sarili para magawa natin at magampanan natin ang ating mga dapat gawin. So nawa po sa oras na ito, yung pong aking na-share sa inyo na the meaning of life ay magkaroon po ng katugunan at katuparan sa ating buhay. Ulitin ko po, the meaning of life is sowing the good seed, using the right measure, giving the love of God. So, nawa po, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. God bless po.